Magandang gabi po muli sa mga kaibigan natin dyan sa Canada. Narito po kami sa Canada ngayon at ngunit kung sa Pilipinas naman ay magandang umaga mga kaibigan namin at mga kapatid sa pananampalataya. Kami po'y lubos na nagagalak at nagtipon po muli kami. Binigyan kami ng pagkakataon ng Banal na Espiritu upang i-record namin ang ikawalong paksa na tungkol sa kaligtasan. Ang Sa pangungunahan po muli ni Tatay Romy, ang ating pong ah, ang title po natin paksa ay Bakit si Jesus lamang ang tagapagligtas. At meron pong mga katanungan ng ikapitong paksa na amin pong munang susubukan sagutin. Pagkatapos ay pangungunahan tayo ni Tatay Romy sa pag-aaral ng ikawalong paksa. Ngunit bago po yan ay i, uh, magpapatugtog muna tayo ng ating theme song at pagkatapos ay si Sister Bless po ang mangunguna sa ating opening prayer. I-share ko po muna ang aking screen. Saan ka nabubuhay, mahal ng kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka ba tutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Ang hinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay
mo'y maglilipad at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Amen. Okay, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan po kayo sa lahat. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa inyong kadakidaan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, ay muli ay nandito kami sa platform na ito upang i-share ang mabuting balita sa mga taong nakikinig ngayon. Dalangin ko, Panginoon, sa inyo na patnubayan niyo po si Tatay Romy na siya ang share sa amin ng aming pag-aaral ngayon. At hiling ko po, Panginoon, ay bigyan niyo po ng karunungan at kababaang loob si Tatay Romy. At naway ang lahat ng makakapakinig, Panginoon, ng mensaheng ito ay madama nila ang Espiritu Santo kung sino kayo sa kanilang mga buhay. Kung sino nag-create sa kanila, naway kanilang i-acknowledge, Panginoon, ito na kayo lamang ang Diyos na dapat paglingkuran. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at kaibigan. Amen. Amen. Salamat po. Tatay Romy, bago po tayo magsimula, nais ko po munang entertainin ang dalawang tanong na natanggap natin. Ang una po ay ito po tungkol sa kaligtasan na ating pinag-aralan ng ikapitong paksa na si Jesus lamang. So, una pong paksa, ang tanong po ay kung si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas, paano po ba ang gagawin ko kung ngayong naramdaman ko o hindi po ako yung nakapanood na si Jesus pala ang dapat ang magliligtas sa akin. Paano gagawin ko para maligtas ako? Ang paanyaya po ng ating Panginoon ay lumapit sa Kanya at ipahayag ang iyong saloobin at kung mayroong kang nararamdamang pagkakasala laban sa Panginoon ay inaanyayahan niya ang lahat na ikumpisal ito at siya naman ay nangako na patatawarin ito at ito ay hakbang para sa pagtanggap sa buhay na walang hanggan na iniaalok ng Panginoon. Okay, salamat po tayo. So, ibig po sabihin na hihingi lamang ako tawad sa Panginoong Jesucristo. Meron pa po bang ibang dapat gawin para masiguro ko na ako ay maliligtas o lalakad na ako sa sa Panginoon, sa tamang tamang tatahakin ko? Ano ang gagawin ko para ako'y tuluyan ng talaga maligtas pagkatapos kong humingi ng tawad kay Panginoong Jesucristo? Alaki po ng paghingi ng kapatawaran ng kasalanan ay yung pagpapasya na sa pamamagitan ng pananampalataya ay makalakad ang isang tao sa landas na nais ng Panginoon na lakaran niya. At huwag niya nang balikan muli yung mga kasalanan na nagpahirap sa kanya at nagbigay ng suliranin sa kanyang buhay. At yakapin si Kristo at tanggapin bilang personal na tagapagligtas at mamuhay na ang sinusunod ay ang kalooban ng Panginoon. Opo, salamat po. So, sa mga katuwid, kapag ako'y Katoliko, narinig ko ito, o mga Protestante, o Iglesia ni Cristo, ang gagawin ko lamang, itatanggapin ko lang si Jesus. Ayun na po ba ang ibig sabihin nun? Tanggapin mo po sa pamamagitan ng pananampalataya at wala po tayong ibang dapat gawin. Hindi na natin kailangang maghirap upang matamo natin ang kaligtasan. Hindi na natin kailangan magbayad upang magkaroon lamang tayo ng kaligtasan. Pananampalataya lamang po at sa pagtanggap sa biyaya at sa pagpapasya na iyong itutuwid ang iyong buhay sa tulong ng Banal na Espiritu at lalakad kang kasama ni Kristo, mamumuhay kang masaya. Okay, salamat po Tatay Romy. Dahil po dyan ay po itutungo na sa ikawalong paksa. Salamat po at tayo po ay nais kong i-share sa inyo ang aking screen. Nasa ika-8 na po tayong
paksa ng ating aralin. Okay. At bumabati po ako doon sa lahat ng mga kaibigan natin na kasama nating nag-aaral ngayon at nakikinig sa ating pinag-uusapang na aralin na nasa ikawalo na po tayong paksa. Bakit si Jesus lamang ang tagapagligtas? At ibig sabihin po ay yan ang general theme ng ating paksa ngayon. At binabadya po sa atin na walang iba kundi tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas. At yan po yung ating pinag-aralan na at na sinasabi ng banal na kasulatan na tanging si Jesus lamang ang daan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po yung nakasulat sa mga aklat ng mga gawa na sinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Sa kabanatang 4, ang talata po ay 12, maliwanag na sinasabi niya po ay ganito. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, wala pong ibang paraan. Hindi maaaring labas sa pangalan ng Panginoon ang ikaliligtas ng isang kaluluwang nais magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon mismo nagsabi sa sa banal na kasulatan din, kung mababasa natin, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan upang makaharap tayo sa Panginoong Diyos, kundi sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong si Jesus. At maaaring maitanong natin, bakit si Jesus lamang ang tagapagligtas? Bakit si Jesus lamang ang tanging daan para sa kaligtasan? Ang unang dahilan po, dahil siya ang itinakda ng Diyos na tagapagligtas. Hindi tao ang pumili kung sino ang magliligtas sa atin. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng tagapagligtas. Hindi po isang relihiyon o isang samahan ng mga tao na nagkaroon ng pagtatakda kung sino ang tagapagligtas. Hindi tao, kundi Diyos po ang siyang pumili. At yan nga po ang binabanggit sa atin sa ikatatlong kabanata ng Juan. Ito po yung paborito nating talata na mababasa sa talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang nagbigay? Ang ating Diyos, ang Diyos. At ano ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya huwag mapahamak? Pag-ibig ang dahilan. Pag-ibig ang nagtulak sa Diyos upang ang kanyang anak na pinakamamahal, sapagkat bugtong, ibig sabihin po ay kaisa-isang anak na kanyang isinugo sa krus at naglaan ng kanyang buhay bilang sakripisyo para sa ikaliligtas ng sangkatauhan na nahulog sa kasalanan. Ngayon ay mayroon ng pag-asa. Ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak. Ano ang mangyayari? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So may pag-asa. At ang pangalawang dahilan, dahil siya lamang ang walang kasalanan. So ang magiging tagapagligtas ay kung tao ang pagbabasihan sa kaligtasan at kung siyang aasahan sa kaligtasan, hindi maaari. Bakit? Ang tao ay makasalanan. At sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Paano magiging tagapagligtas ng isang tao? At ang sabi ng Panginoon, ang hinihingi ng katarungan, ang magiging tagapagligtas ay isang malinis, isang banal, walang dungis na tagapagligtas. At saan masusumpungan ang mga ganitong katangian? Ang sabi ni Apostol Pedro
sa kanyang sulat sa 1 Pedro, Kabanatang 2, talatang 22, siya ay hindi nagkasala ni nasumpungan man ng daya ang kanyang mga bibig. So si Jesus po yung tinutukoy ni Apostol Pedro. Kaya siya lamang yung walang kasalanan na maaari na umako ng papel ng tagapagligtas ng taong nagkasala. Kaya walang iba. Hindi pwedeng iasa sa tao sapagkat ang tao ay makasalanan. At pangatlong dahilan, siya lamang ang namatay para sa kasalanan ng tao. Yung kanyang kamatayan po ay hindi para sa kanyang kapakanan. Para saan yung kanyang kamatayan? Namatay siya para sa kasalanan ng tao. Inako niya ang kabayaran ng kasalanan. At ano ang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid? Ito po ay kamatayan. Sapagkat ito ang hinihingi ng katarungan, ang sino mang magkasala ay may kamatayan ang hahantungan. Katulad ng sinasabi sa mga aklat ng taga-Roma. Ang Kabanata po 6 at ang talata ay 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maliwanag po yan, nakasulat sa Biblia yan, na kapag nagkasala ang sino man ay ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit yung kabayaran yan ay binayaran ng isang taong walang naging kasalanan. At yun po ay sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Kaya dahilan, pangatlong dahilan, siya lamang ang namatay para sa kasalanan ng tao. Ngunit si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan na nararapat para sa atin. So ano po ang sabi ni Apostol Pedro pa sa kanyang sulat sa unang Pedro, Kabanatang 3, ang talata ay 18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Bakit ginawa ng Panginoon ito na nagbatas siya ng kaparusahan ng mga makasalanan? Para ang mga di matuwid, sino ang di matuwid? Tayo, pagkat tayo makasalanan, ay madala niya tayo sa Diyos. Yun ang inihahain ni Kristo at sa Ama kapag namamagitan siya sa atin, sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin, sa ating paglapit sa Panginoon. Ang inihahain ng Panginoong Jesus ay ang kanyang sakripisyo sa krus, na kung saan doon lamang titingnan ng Diyos ang ating katuwiran na dahilan sa paghahain at pag-aalay ng anak ng Diyos ng kanyang buhay at pagtigis ng dugo doon sa bundok ng Kalbaryo, mahuhugasan ng ating kasalanan at doon lamang tayo kikilalanin ng Diyos na mayroong katuwiran sa harapan mo. At pang-apat, dahil siya lamang ang muling nabuhay at nagtagumpay sa kamatayan. Marami ang taong nagtatag ng relihiyon, marami ang taong ayon sa kasaysayan ay naging tanyag, subalit walang tao na nung mamatay ay nabuhay. Si Kristo lamang. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ang naging karapat-dapat na maging tagapagligtas. At kung si Jesus ay namatay lamang at hindi nabuhay, wala tayong katiyakan ng kaligtasan. Walang saysay yung kanyang kamatayan sa krus kung hindi siya nabuhay. Ngunit siya ay nabuhay. Muli siyang nabuhay. At anong sabi ni Apostol Pablo sa mga sulat niya sa mga taga-Korinto, sa unang sulat niya sa Kabanatang 15 at ang talata ay 20, ngunit si Kristo ngayon muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng mga nangatutulog. Ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay isang testimonya sa katotohanan na mayroong pagkabuhay na mag-uli doon sa mga namatay sa pananampalataya kay Kristo. Sapagkat si Kristo, nung mamatay, siya ay nabuhay na mag-uli. Kaya may pag-asa. Hindi kukulong ng kamatayan ang tao sa kamatayan. Mayroong pagkabuhay na mag-uli at mayroong pag-asa na bagaman katulad natin na naghihirap, madanas tayo mga pagsubok sa buhay na ito, kung tayo ay mananatiling tapat, bagaman tayo ay mamamatay, mayroon tayong pag-asa sapagkat may pagkabuhay na maguli. Bubuhayin tayo ng ating Panginoon sapagkat ito'y kanyang ipinakitang magaganap sapagkat pinangunahan niya nang siya mamatay noong siya ay pagkatapos ng siya ay pako sa krus, siya inilibing at sa loob ng 3 araw siya ay nasa libingan, subalit nung pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na muli at ito po ay isang hudyat ng pag-asa para sa mga mananampalataya na
Hindi mananatiling patay ang patay. Mayroong pagkabuhay na maguli at ito'y pinakita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang resurrection. Ang panglimang dahilan kung bakit si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas, dahil siya lamang ang daan patungo sa Ama. Maliwanag ito po na pahayag ng ating Panginoon. Ito'y patutuo niya tungkol sa kanyang sarili. Ano ang sabi niya? Sa Juan 14 po ang kabanata at ang talatay 6, ang sabi niya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Hindi sinabi ni Jesus na siya ay isang daan lamang. Hindi po yun ang kanya sinabi. Ang sinabi niya, ako ang daan. Talagang specific po na tinukoy niya na ako ang daan. Ako lamang ang daan, walang ibang daan. At ano pa, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po ang pahayag at patutuo ng ating Panginoon. At ang sino man na susunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng pagkaligaw, hindi magkakaroon ng kasipayuan sa buhay kung siya ang ating susundan sapagkat ang sabi niya, ako ang daan, ato ang katotohanan. Kaya sigurado kapag siya ang ating sinunod, kapag siya ang ating inakong tagapagligtas, patungo sa Ama ang ating direksyon. At ang pang-anim, dahil walang ibang pangalan na makapagliligtas, ay ito po ang pang-anim na dahilan. Bakit si Jesus lamang ang tagapagligtas? Walang iba. Walang ibang pinili ang Panginoon. Walang ibang inassign ng Panginoon maliban sa pangalang Jesus. Yun lamang ang makapagliligtas sa kaluluwang nagbabalik loob sa Panginoon at nagsisisi. Kaya nga, sabi nga ni Apostol ito po ay salita ni Apostol Pedro sa harap ng mga mambabatas sa kanyang panahon na umuusig sa kanila at sila ay kinulong, subalit ito ang kanyang matapang na pahayag at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Talagang ang tanging tagapagligtas lamang na itinakda ng Panginoon ay si Jesus. Ito ang malinaw na pahayag ng Biblia, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. At ang pampito, dahil siya ang ating tagapamagitan. Ano po ba ang bahagi ng tagapamagitan? Kung mayroong awang o puwang ang dalawang panig, sabihin na natin mayroong bangin, siya yung tumatayong tagapamagitan, tagapag-ugnay ng dalawang magkahiwalay na bahagi upang sila ay magdugtong. At yun po ang papel na ginampanan ng ating Panginoon sa ating kaligtasan. Dahil sa kasalanan nahiwalay ang tao sa Diyos, kailangan natin ng tagapamagitan. Hindi maaaring manatili tayong hiwalay sa Diyos sapagkat we will be lost forever kung ang ating kalagayan ay mananatiling hiwalay sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, yun ang kanyang pahayag sa atin. At kaya tinalaga niya ang kanyang anak na si Kristo bilang ating tagapamagitan mula sa atin at sa Diyos. Sapagkat kung walang tagapamagitan, walang communication na magaganap sa pagitan ng dalawang partido, at kung ganoon ay we will be eternally lost at hindi na tayo muli pang mag-i-exist. Subalit dahil mahal tayo ng Diyos, si Kristo ay kanyang itinalaga na tanging tagapamagitan sa makasalanan at sa Diyos na banal. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ito po'y sulat niya kay Timoteo sa unang Timoteo, kabanatang 2, ang talata po ay 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Ang isang papel ng tagapamagitan ay kung tayo nananalangin, mayroong namamagitan na tagapagdala ng ating kahilingan sa Diyos mula sa tao. Sapagkat hindi diretsong didinggin ng Diyos ang ating mga kahilingan at ating mga paghahandog kung walang mamamagitan na banal. Dahilan tayo nga ay makasalanan. Pero dahilan siya, pag-ibig ng Panginoon, itinakda niya ang kanyang anak na maging tagapamagitan natin sa Kanya. Kaya yung ating mga paghahandog, yung ating mga panalangin ay nakakarating na sa Ama sapagkat ipinamamagitan po ito ng
kanyang anak na si Kristo. Kapag tayo ay nag-aalay ng dalangin, ang tinitingnan ng Diyos ngayon ay yung inoffer na buhay ng kanyang anak na si Kristo na namatay sa Kalbaryo. Ang kanyang dugo na naghugas sa ating kasalanan, yun ang tinitingnan ng Diyos. Hindi na nakikita ng Diyos ngayon yung ating karumihan sapagkat tinakpan ni Kristo ng kanyang katuwiran. Kaya yon ang nagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos upang tanggapin yung ating mga panalangin. Yun po ang isang bahagi o papel ng isang tagapamagitan na ginagampanan ngayon ng ating Panginoon. Si Jesus ang tulay sa pagitan ng banal na Diyos at makasaladang tao. Kung walang tagapamagitan, hindi po makakarating sa Diyos Ama ang ating mga dalangin. Hindi makakarating sa Diyos Ama ang ating mga papuri. Hindi makikita ng Diyos ang ating mga sakripisyo. Ang tanging titingnan ng Panginoon ay yung sakripisyo ni Kristo sa cross na kung saan siya ay namatay alang-alang sa kabayaran ng kasalanan ng mga tao na nagkasala. Yun po ang papel ng ating tagapamagitan. At sa ating maikling buod, ang sinasabi sa atin ng ating pinag-aralan ngayong gabi, si Jesus lamang ang natatanging tagapagligtas dahil siya ang anak ng Diyos, siya ay walang kasalanan, siya ang namatay para sa ating kasalanan, siya ang muling nabuhay, siya ang tanging daan sa Ama, siya ang tanging tagapamagitan, siya lamang ang pangalang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan. Wala pong binanggit na si Maria, si Abraham, si Pedro, si San Nicolas, si Santa Maria, wala pong ganoon. Iisa lamang ang binanggit ng Biblia. Tanging ang pangalan lamang ni Kristo ang mag-uugnay sa atin sa Diyos na banal at sa atin na makasalanan. Ang tanging atin lamang pong gagawin ay ang tanggapin itong sakripisyo ng ating Panginoong Jesus at panampalatayanan na ito ang magiging daan upang tayo maligtas. At ito po ang tinatawag na biyaya ng kaligtasan na kaloob na walang bayad. Wala po tayong karapatan, wala tayo ni katiting na karapatan upang maranasan ang pag-ibig ng biyayang ito. Kundi ito po ay libre na ipinagkaloob ng Ama dahil mahal niya tayo. Pag-ibig ang nagtulak sa Ama upang ating tanggapin ang pag-asa ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya na ibinigay ni Kristo. Ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa sariling kabutihan. Marami ang nag-iisip na pag ako'y gumawa ng mabuti, magiging mabuti ako sa harapan ng Diyos. At yun din po yung paniwala ko nung maliit pa kami, mga bata pa, nasa elementary, tinuturo sa amin ng mga teacher namin sa religion na ang paggawa ng mabuti ay magkakaroon ka ng magkakaroon ng mabuting pagtingin sa iyo ang Diyos. Kapag gumawa ka ng masama, galit ang Diyos. Pero hindi po pala yun ang paraan ng kaligtasan. Hindi rin sa pamamagitan ng relihiyon. Maraming relihiyon sa ating kapanahon na nagsasabi, walang ibang kaligtasan sa ibang relihiyon. Sumapi kayo sa aming relihiyon, ito lamang ang tanging magliligtas sa inyo. Pero hindi po yun ang sabi ng Biblia. Ano ang sabi? Tanging si Kristo. Ano man ang relihiyon mo, kung wala kay Kristo, walang kaligtasan. Sapagkat anong sabi? Walang sino mang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit kundi Kristo, si Kristo lang. Hindi sa pamamagitan ng tradisyon matatagpuan ang kaligtasan. Yung iba ay may mga pinaniniwalaang tradisyon na kung susundan nila yon at papraktisin nila habang sila ay nabubuhay ay mayroon silang katuwaan sa harapan ng Diyos. Hindi po yun tama at hindi rin ang paraan ng kaligtasan. Hindi rin po ang kayamanan. Kasi kung ang pagbabatayan po ay kayamanan, walang mahirap na maliligtas. Paano na yung mga mahirap at walang pera na katulad ko? Wala akong kaligtasan. Kung ang pagbabatayan ng kaligtasan ay kayamanan, hindi rin po yung gawa ng tao. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Sa mga
taga-Epeso. Ito po ay kabanatang 2, ang talata ay 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kaya'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So maliwanag po ito na sinasabi sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ito'y biyaya, ito'y kaloob. Ang kaligtasan ay isang gift ng Panginoon. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan, hindi mo kailangang bilhin, hindi mo kailangang paghirapan. Ang kailangan mo lamang po ay tanggapin. At ang ating mga gawa ay walang halaga kung ang pag-uusapan ay sa pagkakaroon ng kaligtasan. Hindi tayo maaaring magmapuri sa harap ng Panginoon na ako ay mabuti tao, mabuti ang aking ginagawa, naglilimos ako ng malaki, tumutulong ako sa mga kapitbahay, kaya ako'y may kaligtasan. Hindi po yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Wala tayong dapat na ipagmapuri tungkol sa ating kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya na kaloob ng Diyos na walang bayad sa sino mang sasampalataya. At ito po ang ating pangwakas na mensahe sa gabi ito. Mga kapatid, sa ating pag-aaral ay maliwanag po na ipinakikita ng Biblia ng kaligtasan ay hindi matatagpuan sa relihiyon. Hindi matatagpuan sa mabuting gawa. Hindi matatagpuan sa sariling katuwiran. Hindi matatagpuan sa tradisyon. Hindi matatagpuan sa kanino mang tao. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Hesukristo. Siya ang ipinadala ng Ama, siya ang namatay para sa mga kasalanan natin. Siya ang muling nabuhay at siya lamang ang may kapangyarihang magdala sa atin pabalik sa Diyos. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang, alam ko ba na si Jesus ang tagapagligtas? Hindi po yun ang pinakamahalagang tanong. Ano po ang pinakamahalagang tanong? Tinanggap ko na ba siya bilang aking sariling tagapagligtas? Ang kaalaman tungkol kay Kristo ay dapat humantong sa pananampalataya. At ating isuko ang ating sarili sa Kanya, sapagkat bilang siya lamang ang tagapagligtas na tinakda ng Diyos, ay siya lamang ang may kakayahang magdala sa atin sa isang inihahanda niyang mabuting lugar para sa mga maliligtas. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, ang kabanata ay 2 at ang talata ay 5, sapagkat may isang Diyos na may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong ito ay si Jesucristo. So, tayo bilang makasalanan, hindi natin maaaring asahan ang ibang bagay, ibang tao, o ibang dahilan upang may mamagitan sa atin at makahingi tayo ng tawad sa ating kasalanan sa Panginoon upang magkaroon tayo ng katuwiran. Si Kristo lamang ang tangi nating maaasahan. At maikling panawagan mga kapatid, kung malinaw na ipinakita ng salita ng Diyos na walang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus, ang paanyaya sa atin ngayon ay ito. Tanggapin siya, magtiwala sa Kanya, at manatili sa Kanya, sapagkat ang sinumang nasa kay Kristo ay may pag-asa, kapatawaran, bagong buhay, at katiyakan ng kaligtasan. So, yan po ang ating panawagan sa gabing ito. At muli kong uulitin ang tanong, tinatanggap mo ba na siya ang iyong personal na tagapagligtas? Maraming salamat po at kung meron kayong mga katanungan ay nais nating anyayahan kayo na ibigay ang inyong mga katanungan at kung meron po kayong mga kahilingan tungkol sa mga panalangin ay amin inaanyayahan kayo na isulat sa aming email contact at durhampilcanadventist.org at amin pong tutugunin sa oras na matanggap namin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat po muli, Tatay Romy, sa inyong pangunguna. Meron po tayong konting katanungan dito na pagtulong-tulungan nating sagutin. Ang sabi po dito ay
Malinaw po na sinabi naman ninyo na ang Panginoong Hesukristo lamang ang maaaring magbigay ng aking kaligtasan. Paano po kung ibig po ba sabihin nito ay hindi na ako kailangan magkumpisal sa pare at hindi na ako kailangang manalangin sa mga santo at kay Pope para ako'y mapatawad sa aking mga kasalanan? Maliwanag po ang paanyaya ng ating Panginoon na doon sa aklat ng Isaias, ang kabanatay 1, ang talatay 18, magsiparito kayo sa akin. Hindi niya sinabi, magsiparoon kayo kung kay Poncio Pilato, kay Pedro, o kay Lucas. Hindi ganon. Ang sabi niya, dumiretso kayo sa akin at magkatuwiranan tayo. Bagaman ang inyong kasalanan ay mapulang mapula, papuputiin ko na parang niebe. So, diretso po tayo ng ating pakikipag-communication sa Panginoon, sa ating pagdalangin, sa ating ilapit natin sa Kanya, sapagkat tanging siya lamang ang daan upang yung ating mga panalangin ng kapatawaran ng ating kasalanan, mga kahilingan natin sa Diyos, ay siya ang makapagdadala upang titingnan ng Diyos yung ating mga pag-aalay at paghingi ng kapatawaran ng kasalanan. Salamat po, Tate Romy. Ang huling tanong ko po, tapos bibigay ko po sa ating kapatid, baka meron din silang tanong. Pagkatapos si Sister Ging bibigay ng ating testimonya. Ano po ba ang ibig sabihin nito para sa akin sa Mateo 3:11? Ngayong napagtanto ko na si Jesucristo lamang ang aking tagapagligtas, tapos ang tanong ninyo ay handa ko bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo na aking tagapagligtas? Kung handa na ako ngayon, tapos meron nakalagay dito sa Mateo 3:11, binabautismo ko nga kayo sa tubig, si Juan Bautismo ang nagsasabi dito, John the Baptist, binabautismoan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko, tinutukoy niya si Jesus, ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas, kanyang babautisman kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. So dapat po ba ako magpabautismo? At tapos ano ibig sabihin itong babautismoan ako ng Espiritu Santo at sa Espiritu Santo at sa apoy? Ang talatang ito po ay may tatlong mahalagang kahulugan na nais kong ipapansin sa inyo. Una, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Ang bautismo sa tubig na ginagawa ni Juan Bautista ay panlabas na pagpapakita na ang tao ay nagsisisi at nagnanais magbago. Si Jesus, pangalawa, si Jesus ang nagbibigay ng tunay na pagbabago. Ipinakikita ni Juan na mas dakila si Jesus Kristo, hindi lang panlabas na bautismo ang dala ni Kristo, kundi bautismo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, binabago niya ang puso at buhay ng tao mula sa loob. Ang pangatlong magandang isipin dito ay ang apoy ay maaaring tumukoy sa paglilinis at paghatol. Para sa mga tumanggap kay Kristo, ang apoy ay simbolo ng paglilinis at pagpipino ng pananampalataya. Ngunit sa konteksto ng susunod na mga talata, maaari rin itong tumukoy sa hatol ng Diyos sa mga ayaw magsisi. Sa madaling salita, itinuturo ng Mateo, Kabanatang 3 at talatay 11 na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang ritual upang labas na gawa. Kailangan ang gawa ng Espiritu sa puso at si Kristo lamang ang makapagbibigay nito. So maaring ang isang tao ay tumanggap ng bautismo. Subalit kung hindi siya magpapatuloy at hindi niya didinggin at bubuksan ang kanyang puso sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay hindi rin po siya magiging dalisay. Ang pananampalataya at ang kanyang pagsunod ay paimbabaw lamang. So kailangan pong may pagpapatuloy yung pag-ako sa pamamagitan ng bautismo na ito po ay simbolo ng paglilinis at pagsisisi. Ang banal na Espiritu ang patuloy na magkakaloob sa atin ng kapangyarihan upang makapamuhay tayo sang-ayon sa banal na kalooban ng Panginoon. Kailangan pong may continuity yung ating pagsisisi at sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Hindi lahat ng nagpapabautismo ay patungo sa kaligtasan. Amen. Salamat po. Mga kapatid, meron po ba kayong katanungan gustong i-follow up? Tapos ibigay natin kay Sister Ging ang testimonya. Kapatid Bless or Kapatid Belinda, meron po ba kayong gustong idagdag?
Okay. So habang nag-iisip po sila, Ate Romy, tatanungin ko po, paano po nung bata ako kung nabaptismuhan na ako? Yung bagong panganak pa lamang ako, halimbawa yung sa Katoliko, valid po ba yun, yung ganung pagbabaptismo? Ang Biblia po ay nagbigay ng example. Talagang katulad nung binanggit mo doon sa talatang 3:11, ito po ay isang tagpo na kung saan ay si Kristo ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Sabi ni Juan Bautista, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo. Dapat ikaw nga ang magbautismo sa akin. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Ito ay kailangang maganap sapagkat ito ang nararapat. So, ang ang pagpapabautismo bilang sanggol ay hindi ibinigay na halimbawa ng Biblia. Ang kanyang ibinigay na halimbawa ay yung ang isang tao ay mayroong ganap ng kaisipan na tanggapin ang mali at tama bago niya tanggapin ang bautismo. So, kailangang nasa tamang edad na ng pag-iisip na hindi dikta lamang ng mga kamag-anak, tatay, nanay, ang isang bata na magpapabautismo. Kung wala pa siya doon sa tinatawag na age of responsibility na tapos bibinyagan mo siya, hindi naman niya alam kung ano yung pinabinyag mo sa kanya, hindi po yun ang tamang halimbawang binigay ng ating Panginoon. Siya nagpabautismo kay Juan Bautista upang ipakita ang tamang halimbawa ng pagtanggap ng bautismo. Mayroon ka ng sapat na isip upang tanggapin sa iyong sarili kung mali o tama yung tinatanggap mong pananampalataya. It's 8 o'clock. Okay, salamat po. Okay, tayo po ay nasa dulo na ng ating palatuntunan o programa. Kapatid Bless or Kapatid Belinda, meron po ba kayong nais itanong? Kung wala po, ay ibibigay po natin kay Kapatid Ging ang pagkakataon. Tatay Romy, gusto niyo po bang i-stop share na ninyo para malaki yung video Okay. pagka nagbigay ng testimonya si Sister Ging? Sister Belinda, nag-admit kayo. Meron po ba kayo gusto sabihin? Ako'y mag-ano lang kay tatay kasi ako'y nagpabaptize noong ako'y edad 16. Kumbaga, naaralan na rin ako noon. Kaya ako nagpabaptize na rin. Pero, realidad lang ito kasi nung ako'y mag-Adventist na, hindi ko masabing hindi ako nakakagawa pa rin ng mali, ano. Kasi, para sa akin, isip ko tama, pero yun pala ay mali. Siyempre, nag-aaral ka rin ng salita ng Panginoon, doon mo masasalamin ba yung sarili mo na, ay, mali pala itong nagawa ko. At saka, sa panahon ng pagpabaptize at tinanggap mo na si Kristo bilang tagapagligtas, ay masasabi kong marami talagang pagsubok. So, i-ano ko na lang, paikliin ko na lang yung aking tulad nitong ako'y nakapag-transfer na dito nakarating na ako dito ng Canada, tapos dumating sa point na nagpa-rebaptize ako, diba? Kasi, kumbaga nandun ang bigat sa puso ko na may mga nagawa akong na tinatanggap ko sa sarili ko na kailangan ko talaga uling ma-rebaptize. At ayun, nagiging dahil sa patuloy na pag-aaral, pero dahil nga sa pagiging likas na tao, nagkakamali pa rin, pero at least nandun ang pag-amin sa sarili na ako'y nagkakamali. Kailangan ko talaga na patuloy na lumapit sa Panginoong Hesus kasi sang-ayon na sa ating napag-aralan, tanging sa Kanya lang ang ating kaligtasan. Kaya ako'y napapasalamat sa Panginoon kasi sa pag-aaral natin lagi, lalo na ngayon na every morning tayo ay nag-aaral, kasi pagkain nga ito ng ating kaluluwa, patuloy na dumadalangin. At least, nagkakaroon tayo ng yun bang yung pamantayan na dapat talaga nating sundin. Kaya tanging sa biyaya lang din talaga ng Panginoong Hesus Kristo tayo
matatransform. Kaya, yun lang ang pinapasalamat ko sa Panginoon kasi patuloy na nagkakaroon ng kalinawan sa aking isip. Kaya, kailangan talaga, kaya ito ang maisasabi ko sa inyo mga kapatid, lalo na kay tatay, kasi ang naibahagi niya sa buhay ko dahil laging ngayon nag-aaral tayo at ngayon ay dahil sa panalangin na sa isip at sa puso na kailangan talagang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon para may panlaban din tayo sa pagdating ng pagsubok at yung tukso ba. Kaya tanging sa biyaya lang talaga ni Kristo at sa pamamagitan niya ang ating kaligtasan matatamo. Ang pagsunod at ang paggawa ng mabuti ay bunga na lang yun ng ating pagkaunawa ng nais ng Panginoon. Kumbaga tayo nga ay saved to serve, hindi tayo nag-serve para maligtas. Hindi yung ating mabuting gawa ang makakapagligtas, kundi si Kristo lang. Kaya maraming salamat. Yun lang po ang aking maibahagi ngayon. Amen. Salamat po, Kapatid Belinda, sa inyong pagbabahagi. Okay, kung walang gusto sabihin si Kapatid Bless, Ate Bless, bibigyan natin kay Sister Ging yung kanyang testimonya. At pagkatapos ng yung testimonya, Sister Ging, kayo na rin po ang manguna ng ating closing prayer. Sige po, Sister Ging. Okay, so testimony, napakadami kung pag-uusapan ng kabutihan ng Panginoon at ang kanyang kaligtasan na ginawa sa buhay ng bawat isa. Napakarami. Kaya nga po, maganda ang time na nag-isip, saan ba doon? Pero napakaganda lang kasi in-inspired ako ng Panginoon na yung experience mo sa client mo, yun ang i-testify mo ngayon kasi related siya sa topic natin. Yung client kong yun, sa mga nanonood, ako po ay nagtatrabaho sa community, kaya nakakilala po ako ng iba't ibang klaseng tao. So ngayon, meron akong client na magpapari na sana siya, pero syempre nag-asawa kasi siya, so hindi siya naging pari. Napaka-devoted na Catholic. Napaka-strong talaga. Napaka-firm. Maraming mga santo sa bahay nila. May mga kung ano pa man ang makikita mo sa isang devoted na isang Catholic. Ngayon, ang maganda lang kasi nagsisharing kami. Pag pumupunta ako sa kanila, wala akong ibang ginagawa kundi nagsishare lang kami. So, isang magandang blessing yun. Yung recently lang, nung last week lang, nung nag-visit ako, pero maraming pagkakataon na talagang paunti-unti ba na pinapaalam sa kanya kasi nga iba nga rin yung kanyang pagkakaintindi. Napag-usapan namin itong si Mary. Ngayon, in-explain niya sa akin, hinayaan ko lang siya magsalita. Alam mo si Mary, napaka-bless niya kasi, alam mo yung kanilang paniniwala, di ba, pinananalangin pa sila kay Mary para sila iligtas, para kasi daw malapit siya kay Kristo. So ngayon, alam natin yung ganong klaseng paniniwala. Nakikinig lang ako sa kanya. Tapos, hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na nagbahagi rin ako kasi nintay ko lang siya na mag-share. Tapos ako na ulit ang mag-share. Kasi yun ang ginagawa namin every time na visit ako. Ngayon, sabi ko sa kanya na kung titingnan mo yung picture, wala na si Jesus, si Mary na lang. Kasi, bakit kailangang itaas si Mary, bumaba si Jesus? Tapos nag-explain na ako sa kanya, kasi si Jesus, para maligtas niya tayo, kailangan niya magkatawang tao. Para magkatawang tao, kailangan niyang dumaan sa proseso. Yung ipapanganak, yung mabuntis ang isang nanay, ipapanganak yung bata, lalaki, yung prosesong magiging tao. Para lang talaga maligtas tayo, nagkatawang tao ng ating Panginoong Hesus. At napaka-bless ni Mary kasi sa kanya, sa dami-daming mga kababaihan, sa kanya talaga na dumaan yung prosesong yun, which is si Jesus. So yun ang na-explain ko in a simple way and parang mas madali niyang maintindihan. Tapos sabi ko sa kanya, kaya doon siya ng si Mary isang instrumento lamang para maipanganak ang tagapagligtas. Hindi ibig sabihin na itataas natin siya kasi instrumento nga lang siya.
Pero hindi ko sinabi doon na patay na siya kasi lalawak yung discussion eh. Lalawak kasi gusto ko lang doon na puntungin kasi paunti-unti lang yung pitik ko pag pumupunta ako doon kasi ayaw kong ma-overwhelm siya. Baka magdidebate na kami, masisira yung relasyon. Kaya pakunti-kunti yung pitik. Kaya yun ang inano ko sa kanya na nawawala na si Jesus sa picture talaga. Kasi bakit kailangan nating pumunta kay Mary? Kasi malapit siya kay Jesus. Si Jesus ang ating mediator. Diretso tayo sa kanya. Hindi na kailangan na pumunta ka sa ganito, kay ganyan. Hindi kasi malapit si Mary kay Jesus eh. Parang, yun, hindi niya sinabi yun, parang, ayun ang ano ko sa kanya. Hindi kasi malapit. Kahit na si Mary kasi yung instrument talaga, doon mangyayari yung prosesong magiging katawang tao. At in short po, sa amin pong pag-uusap, maganda po yung resulta. Sabi niyo, ay, ang ganda ng sinabi mo. Pag-iisipan ko at pag-aaralan ko yan. Maganda lang kasi mayroon na kaming relasyon. Which is napakaganda lang na pag-usapan yung kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Hesus na kung masasabi natin, Ate Belinda, ba yung testimony mo na hindi, parang sa lahat ng ginawa ko, minahal pa rin ako ng ating Panginoon. So yun ang itataas natin parati, ang ating Panginoong Hesus, hindi kung ano pa man. Kasi siya lang ang bukod tanging makapagligtas sa bawat isa sa atin. Sang-ayon po sa ating pinag-aralan ngayon. Thank you, Kuya Efren. Amen. Salamat kapatid Ging. At kung wala na po kayong gustong ibigay na huling pahayag, o Tatay Romy, Sister Bless, Ate Linda, Ate Bless, si kapatid Ging na po mag-close ng ating closing prayer. Maraming pong salamat mga kapatid na patuloy po ninyong sinusubaybayan ang ating vlog or papapublish ng mga paksang ito. Patuloy po namin kayong sinasama sa aming panalangin na nawa ay hipuin kayo ng banal na espiritu upang lumaki ang inyong appetite o interest na makilala ang Panginoon ng lubos-lubos at tanggapin bilang tagapagligtas. Sige po kapatid Ging. Mayroong Sige mayroong po. panalangin na kahilingan Sister Marisa Integro na isama natin sa dalangin yung kanilang offer doon sa binibili nilang property para makabili na sila ng property. Thank you. Nagiging kapitbahay Amen. namin sila sa Brockville. Susunod kami. Kaya po mga kapatid, doon sa mga nanonood, maaari po kayong magkomento kung mayroon po kayong mga prayer request, kung may mga gusto po kayo ipapanalangin. Kami po ay talagang anong tawag dito? Open arms na amin po yung ipapanalangin. It's a privilege to pray for you po. Kaya i-komento nyo po yan para po naman ay makakatulong din po kami sa pamagitan po ng ating pananalangin. Tayo po yung manalangin. Amang banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, binabalik po namin lahat ng papurit pa sa salamat sa iyong banal na pangalan. Lalong-lalo na Panginoon, sa inyong pag-ibig na dinemonstrate ng aming Panginoong Hesus sa krus. Maraming salamat Panginoon sa pag-ibig na hanggang ngayon ay hindi po namin marurok ng aming pong kaisipan kung gaano niyo po kami kamahal. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami po'y napapaalahanan na once upon a time ang inyo pong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Namatay para kami ay mabuhay. Nahubaran upang kami po ay may maidamit. Panginoon, maraming salamat po nito. Kaya nga po Panginoon sa pagkakataong ito, amin pong hiniling inyong banal na espiritu na tulungan kami maunawaan ng inyong salita, mahalin ang inyong salita upang sa ganun Panginoon, mahalin din po namin kayo na kung saan unang nagmahal sa amin. Panginoon, tulungan po kami sa amin pong journey habang po kami nasa mundong ito na puno po ng kasamaan. Tulungan po kami Panginoon na makita kayo sa lahat ng aming gagawin at makita kayo Panginoon sa lahat ng mga challenges ng aming mga buhay at ma-appreciate namin ang inyong pong presensya. At tulungan kami Panginoon manatili sa inyo sa kaligtasan na inyo pong inoffer sa bawat isa sa amin. At in a special way, Father God, maraming salamat po sa plano ni Sister Marisa na lumipat at mag-move sa ibang lugar. Tulungan po sila Panginoon na ang offer na kanila pong hinihiling ay ito po ay mag-grant. Panginoon, alam ko pong mayroon po kayong piniprepare o nihanda na bahay para po sa kanila. Kaya pakitulungan po sila Panginoon na mahanap ito at makita ito ang inyo pong mga kamay, ang kanila pong gabay Panginoon sapagkat ang inyo pong plano ay better sa kanila pong plano. Tulungan po sila Panginoon at anumang pangangailangan nila, inyo po itong patnubayan at inyo din po itong bigyan ng grant na
kanila po itong mararanasan ng inyo pong pagpapala sa kanila pong mga buhay. Bless us, Lord, lahat ng mga nandito ngayon, kasama sa Zoom, si Kuya Efren, Tate Romy, Ate Bless, Ate Belinda, pagpapala po ang lahat ng nanonood. Panginoon, tulungan po ang ministry na ito na lumago sa inyo. Hindi lang po ang nanonood, kundi pati rin po kami na nag-aaral na nandito ngayon sa Zoom. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagtugon ng lahat ng aming mga panalangin, sapagkat itong lahat ay aming sinasamot niling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po muli. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa Salamat. muling Laging, pagkikita. tan- Thank you. laging tandaan, kay Kristo lang ang kaligtasan. Okay.